Layunin sa paksang ito. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay naasahang natutukoy ang kahalagahan ng kathang-isip at di kathang-isip. Nakakagamit ng boses, galaw ng katawan at emosyon ng mukha sa pagtukoy sa mga kathang-isip at di kathang-isip at naisasabalikat ang kahalagahan ng kathang-isip at di kathang-isip. Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Teacher Shella, kasama ko si Teacher Stella at kami ang inyong magiging guro sa araw na ito. Pero bago ang lahat, inayahan ko kayo na tumayo para sa ating panalangin. Tayong lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Pero bago kayong magsiupo ay siguraduhin nakahanay ng maayos sa inyong mga upuan at pulutin ang mga basura inyong makikita. Maaari na kayong magsiupo ng maayos. Kumusta kayo sa araw na ito? May lubiban ba sa klase ngayong araw? Okay, mabuti naman at walang lubiban sa klase. So sa nakarang pagtatagpo natin at talakay natin ang paksa tungkol sa patalastas o advertisement. Ginagamit ito ng mga tao na gustong iindulso ang mga produkto at serbisyo na meron sila. Mahalaga rin ito upang mas makilala pa ang mga customer ang anong klase ng produkto at serbisyo na meron sila. Ngayon ay mainihanda akong laro para sa inyo. Handa na ba kayong maglaro? Okay, ang gagawin niyo lang sa larong ito ay maghanap ng mga salita sa mga larawan na ipapakita ko at isulat sa inyong mga papel ang mga salitang makikita ninyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Ngayon, kayo ay magsisimula ng maghanap at isulat sa papel ang inyong mahanap na mga salita. Ngayon, tapos na ba kayo? Okay. So, alam niyo ba na ang mga salitang inyong nahanap at isinulat sa inyong papel ay may kinalaman sa leksyon o paksa na ating tatalakayin sa araw na ito? So, ang paksang tatalakayin natin sa araw na ito ay tungkol sa kathang-isip o fiksyon at di kathang-isip o di fiksyon. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng kathang-isip o fiksyon? So, ang kwento ay may dalawang uri. Ang alamat, fairy tales, mga pabula at mga tula ay nabibilang sa kwentong fiksyon. Ito ay kathang-isip o sariling invento ng manulat para makapagbigay aliw sa mga mangbabasa. So, ang fiksyon o kathang-isip lamang, ito yung mga sulatin na nabuo lamang base sa imahinasyon ng mga manunulat. So, ang halimbawa ng mga kathang-isip na teksto ay tulad ng Ang Alamat ng Pinya, Ang Leon at ang Daga, Cinderella at marami pang iba. Ngayon, pwede ba kayong makapagbigay ng halimbawa ng tekstong kathang-isip na iyong nabasa? Ana. Okay, maraming salamat, Ana. So ngayon naman ay dadako tayo sa kahulugan o ibig sabihin ng di kathang-isip o di fiksyon. So ang di fiksyon o di kathang-isip ay ito ang mga kwentong pagkasaysayan, talambuhay, sariling karanasan at kwento tungkol sa pagtatagumpay ng kilalang tao sa lipunan. So, ang mga teksto na ito ay nagsasaysay tungkol sa ating kasaysayan, sa talambuhay ng isang tao o karanasan o kwento ng pagtatagumpay ng isang kilalang personalidad o tao sa ating lipunan. At ito ay naglalayong magbigay ng mga impormasyon sa nagbabasa at ang mahalagang pagsalita sa pamamagitan ay sinisimulan sa malaking titik. So, ang mga halimbawa ng di kathang-isip na teksto ay ang talambuhay ni Apolinario Mabini at ang talambuhay ni Jose Rizal. So, ngayon ay gusto ko naman kayong magbigay ng halimbawa ng tekstong iyong nabasa na di kathang-isip. Joseph? Okay, maraming salamat, Joseph. Dahil ngayon ay alam nyo na ang pinagkaiba ng kathang-isip sa di kathang-isip, magkakaroon tayo ng mga gawain. Meron ako ditong mga inihanda. Ang una ay ang pangkatang gawain. Ipapangkat ko ang klase sa dalawang grupo. Gusto nyo bang maglaro? Mabuti kung ganon. So, sino sa inyo ang nakakaalam ng larong Paint Me a Picture? Magaling! Meron akong dalawang larawan na ipapagaya sa inyo at dapat nyo lamang itong gayahin sa loob ng 5 segundo. Handa na ba kayo?
So, narito ang unang larawan para sa unang pangkat. At ito naman ang larawan para sa pangalawang pangkat. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Mahusay! Mahusay ang inyong ginawa. Sa unang larawan na ipapakita rito ang katang-isip na teksto, samantalang sa pangalawang larawan ay naipapakita rito ang di katang-isip na teksto. So, magaling ang inyong ginawa. Magsibalik nga sa inyong mga upuan. Para naman sa ating pangalawang pangkatang gawain, ay magkakaroon tayo ng sabayang pagbasa. Ano nga ba ulit ang gagawin kapag tayo ay nagbabasa? Okay, umupo ng tuwid at ang mga kamay ay ilagay sa ibabaw ng mesa. Okay, so narito ang ating unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay pinamagatang Butterfly Life Cycle. So, sabay-sabay nating basahin. Magaling! So, base sa inyong binasang teksto, saan ito napapabilang? Ito ba ay isang halimbawa ng kathang-isip o di kathang-isip? Magaling! Ito ay di kathang-isip. So, dumako naman tayo sa pangalawang pagbasa. Ito ay pinamagatang Nana the Cow. Okay, sabay nga nating basahin. Magaling! So, sa inyong binasang teksto, saan ito napapabilang? Ito ba ay kathang-isip o di kathang-isip? Magaling mga bata! Ito ay isang halimbawa ng kathang-isip. Very good! Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Naging masaya ba kayo sa mga ginawa nating aktibidades? Mabuti naman kung ganun. Kaya ngayon, sa puntong ito, tayo ay magbalik tanaw sa paksang ating pinag-aralan sa araw na ito. Meron ako ditong mga katanungan na dapat ninyong sagutin. So, narito ang ating unang katanungan. Ano ang ating paksang tinalakay sa araw na ito? Magaling! Ito ay ang kathang-isip at di kathang-isip. Pangalawang tanong. Magbigay ng iba't ibang halimbawa ng kathang-isip at di kathang-isip na teksto. So, unahin natin ang kathang-isip. Magbigay nga kayo ng mga halimbawa. Magaling! Ito ay tulad ng leon at ng tigre. Ang di kathang-isip naman. Magaling! Mga dokumentaryo at mga balita. At narito ang ating huling katanungan. Bakit mahalaga ang kathang-isip at di kathang-isip ng mga teksto sa pagbuo ng mga sulatin? Magaling! Mahalaga ito sapagkat naipapamalas natin ng ating kreatibidad, imahinasyon at pagkamalikhain. Ang kathang-isip ay nagtuturo ng bagong ideya o pagkamalikhain, samantalang ang di kathang-isip naman ay pag-aanalisa, pag-uunawa sa katotohanan at realidad. Magaling mga bata! So sa puntong ito, magkakaroon tayo ng simpleng pagtataya. Meron ako ditong worksheets na inihanda para sa inyo. Ibibigay ko ito sa inyo at sagutan niyo lamang ito sa loob ng 3 minuto. Handa na ba ang lahat? Tapos na ba ang lahat? Pakipasa na inyong mga papel sa harapan. So, magaling! Sana kayo ay may natutunan sa ating talakayan sa araw na ito. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat at sana ay mayroon kayong natutunan. Hanggang sa susunod nating pagkikita mga bata. Paalam!